Gospel of Luke chapter 10 verses 19 hanggang 21. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari." Power and authority. So napakahalaga na maintindihan natin as believers, meron po tayong power and authority. At yan po'y nagmula doon sa ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos, sabi sa John chapter 1, verse 12. At kapansin-pansin po dito po sa nangyari sa mga alagad na inutusan ng Panginoong Hesus na magpalayas ng mga masasamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, ay hayag na hayag po yung authority o yung power na binabanggit po rito na ibinigay sa kanila ng Panginoong Hesus. At kapansin-pansin din po na for the first time makikita po ninyo sa New Testament, ang Panginoong Hesus po ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Para bagang lugod na lugod siyang makita yung mga believers na ine-exercise yung kanilang authority. Kasi meron pong tinatawag na believers authority, ano po. At ang isang Kristiyano dapat alam niya yun. Ano po? Ang powerless Christians ay yung mga believers na hindi sila aware dun sa kanilang authority. At malinaw po ang sabi ng Biblia na sa mundong ito, tayo po'y nakikipaglaban, hindi sa pamamagitan ng tao o ng laman. Ano po ang sabi sa Ephesians chapter 6, verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So yung pala ang kalagayan ng mundo, mga kapatid. Mahalaga makita natin na tayo ay nasa isang digmaang espiritual. Siguro masigit pa yan doon sa digmaang nararanasan ngayon ng Middle East. Kasi kadalasan po, yung mga problema natin ngayon sa ating buhay, sa ating pamilya, yan po'y spiritual warfare in nature.